Sa araw pong ito, pag-aaralan natin ang isang mahalagang aspeto sa ating buhay bilang Kristiyano. Ito po ang panalangin. Ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay Lakas Loob na Manalangin. Basahin po natin ang nakasulat sa unang 1, chapter 5, verse 14. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Ang verse po na ito ay isang important and powerful reminder na ang prayer natin ay hindi lang basta mga salitang ating binibigkas, kundi isang pakikipag-usap sa ating Amang nasa langit na handang makinig at tumugon sa atin. Gayunpaman, ang bisa po ng ating panalangin ay nakasalalay sa isang mahalagang condition. Dapat ang panalangin natin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, hayaan po natin ang banal na spirito na magpalalim ng ating understanding at i-transform ang ating prayer lives. Ang unang punto po ay tungkol sa lakas loob na lumapit sa Diyos. Ang ating pong teksto ay nagsimula sa isang malalim na declaration. Atin pong muling basahin ang unang 1, chapter 5, verse 14a. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya. Ang lakas na loob na ito ay hindi pagtitiwala sa sarili, pagmamataas o kayabangan. Ito'y lakas ng loob na nag-ugat sa ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Dahil sa ginawa ni Jesus, makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Hebreo, chapter 4, verse 16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ang lakas ng loob na ito ay galing sa kaalamang tayo'y mga anak ng Diyos at siya'y isang mapagmahal na Ama at natutuwang pakinggan ang panalangin ng kanyang mga anak. Ito po'y nangangahulugan sa kalayaan at lakas ng loob na mayroon tayo sa pakikipag-usap sa Diyos dahil alam nating malugod niya tayong tinatanggap na makapasok sa kanyang presensya o trono ng kanyang habag at awa. Imaginein mo ang isang bata na lumalapit sa kanyang magulang dala ang kanyang mga kahilingan. Wala siyang pag-aatubili, hindi siya natatakot na ma-reject. Buo kasi ang tiwala at lakas ng loob niya na pag lumapit siya sa kanyang magulang at humingi sa kanyang magulang, ito ay makikinig at ibibigay kung anuman ang kanyang kahilingan. At ganito rin dapat ang attitude natin sa paglapit sa Ama na ating Diyos. Dahil alam nating mahal niya tayo, sabik na sabik at gustong-gusto niyang marinig ang mga tinig nating tumatawag sa Kanya. Ang tanong, lumalapit ka ba sa Diyos na mayroong ganitong level of confidence? Kung hindi, anong pumipigil sa iyo? Tandaan mo na ang confidence o lakas ng loob ay hindi nakabase sa iyong pagiging karapat-dapat, kundi nakabase sa ginawa ni Kristo sa krus alang-alang sa iyo. Kaya sa susunod na magpe-pray ka, lakasan mong yung loob, knowing that you are welcome and loved by the Lord. Second point, ang kahalagahan ng paghingi ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang ikalawang bahagi po ng 1 John 5:14 ay nagbibigay diin sa isang kondisyon. Atin pong muling basahin. Unang 1, 5:14b. Ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. Ang lakas ng loob o confidence natin in prayer ay direktang nakaugnay sa panalangin na aayon sa kalooban ng Diyos. Ang tanong, paano ba natin malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos? Basahin po natin ang aklat ng Roma chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan niyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa niyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Habang hinahayaan po natin ng Diyos na baguhin ang ating pag-iisip, magsisimula natin maintindihan ang kalooban ng Diyos. Kapag mas lalo nating ina-align ang ating kagustuhan o ang ating kalooban sa kanyang kalooban, the more our prayers would reflect God's will. Ang kalooban po ng Diyos ay ang kanyang perfect plan and purpose. At ang ating prayers ay dapat naka-align dito. Imaginein mo ang isang musikero, ang isang manunugtog na itinotono ang kanyang instrument sa tamang pitch. Kapag nasa tono na, ang gandang pakinggan ng musika, ang sarap pakinggan. In the same way, kapag ang prayers po natin ay nakatono sa kalooban ng Diyos,
ang prayers natin ay nagiging powerful at effective. Ang tanong, ang prayers mo ba ay naka-align sa kalooban ng Diyos? Kapatid, maglaan ka ng oras sa kanyang salita at presence upang maunawaan mo ang kanyang hangarin at kalooban. At habang ginagawa mo ito, your prayers will begin to reflect His will. And you'll see the power of prayer at work in your life. Point number 3, ang katiyakan ng pagtugon ng Diyos. Sa unang 1:5-14b, balikan po natin, nakasulat, ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa kanyang kalooban. Ang final assurance na dinirinig ng Diyos ang prayers natin ay kapag nagpe-pray po tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. Basahin po natin ang sinabi ni Jesus sa aklat po ng Mateo chapter 7 verses 7-8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ang pangakong ito ay nagpapatibay na ang Diyos ay tumutugon sa prayers ng kanyang mga anak. Kapag tayo ay humingi, humanap, at kumatok ng naayon sa kanyang kalooban, we can be confident that God will respond. Ito po ay nangangahulugan na hindi lamang ito naririnig ng Diyos, kundi nauunawaan at tinutugunan niya ang ating mga panalangin. Now, imaginein mo ang isang magulang na narinig ang pag-iyak ng kanyang anak sa gabi. Hindi lamang niya naririnig ang boses ng kanyang anak, agad siyang bumabangon upang i-comfort, asikasuhin ng kanyang anak, ibigay kung anong kailangan nito. Ganito rin po, tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Naririnig niya, nauunawaan niya, at kumikilos siya. Tumutugon siya. Kapatid kaibigan, naniniwala ka ba na naririnig at sinasagot ng Diyos ang prayers mo? Kung ikay nagpe-pray ng ayon sa kalooban ng Diyos, rest assured na nakikinig siya at tutugon in His perfect timing. Magtiwala at panghawakan natin ang kanyang mga pangako at manatili po tayong manalangin ng may pananampalataya. Okay, basahin po natin muli ang ating teksto sa unang 1:5-14. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Again, ang verse po na ito ay nag-iimbita sa atin sa isang mas malalim at makabuluhang prayer life na nag-uugat sa ating relationship sa Diyos, nakaayon sa Kanyang kalooban at nakatitiyak sa Kanyang kasagutan. Ang hamon sa iyo ngayon ay examinin mo ang iyong prayer life. Lumalapit ka ba sa Diyos ng may lakas loob? Nakaayon ba sa kalooban ng Diyos ang prayers mo? Naniniwala ka ba na naririnig ka niya at tutugunin? Kung ikay nag-aatubili sa iyong panalangin, kunin mo ang pagkakataong ito para i-renew ang iyong commitment na mag-pray ng may boldness, hanapin ang kanyang kalooban, at magtiwala sa kanyang mga pangako. Kapatid kaibigan, tandaan mo, ang prayer ay hindi isang ritual lamang. Ito ay isang powerful connection sa ating Diyos Ama. Mag-commit tayo na mag-pray with confidence, knowing na kapag humingi tayo ng ayon sa kanyang kalooban, naririnig niya tayo at sasagutin niya tayo. Matransform nawa ang prayer life mo habang patuloy kang lumalapit sa Kanya. And may you see His power at work in and through your prayers. Nawa may natutunan po tayo sa ating maikling pag-aaral. Pagpalain po tayo ng Diyos, and to God be all the glory. Amen and amen and amen.